Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, nilantad ni Attorney Remulla out, Trillanes in. Galawan kasi ni John Vic, amoy na amoy. Senator Bato nagmamakaawa sa ating Pangulo, nanlambot sa sagot ng palasyo. At Trillanes siniguradong mabubulok ang puganting Bato kahit pa humarang si Cayetano. Grabe mga kaibigan, nakakahiya ang Senado. Iba na ulit ang liderato sa pangunguna ni Cayetano at syempre nagsama-sama ang mga treseng hudas para isalba ang kanilang amo at para protektahan na din at itago ang kanya-kanyang baho. Kaya palawag ang mga demonyo si Puganting Bato sumulpot sa Senado para lang bumoto. Ang kapal ng muka, takot na takot naman sa posas at warrant na dala ni Trillanes at ng NBI. Pero to the rescue itong si Cayetano, kinupkop ang Puganting Bato. Kaya naman binira itong si John Vic Remulla. Bakit kung kailan nandun na itong si Bato lumabas at meron na ding warrant, abay biglang kabig sasabihin na hindi pwedeng i-enforce yung warrant na yon? Bakit kasi gumawa ng sabpina? Timing pa talaga sa impeachment ni Sara. Nako, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan, itong matinding post ni Attorney Falsi. Sinasabi niya dito mga kaibigan na posibleng tanggalin, palitan si Baken itong si Remulla at ang ipalit ang bagong sekretary ng DILG na si former Senator Trillanes. Nako mga kaibigan, napakaganda nito, no? Ay, maraming matutuwa nito mga kaibigan. Kayo po ba? Pabor ba kayo na palitan itong si John Vic Remulla at italaga si former Senator Trillanes bilang bagong DILG Secretary? Kasi mga kaibigan, mantakin nyo, walang aksyon. Puro presscon. Kaya nga nagdududa itong si former Senator Trillanes. Pakinggan po natin to. Saglit lang to. Last year, kung maalala po ninyo, yung kapatid niya, si Ombudsman Boying Remulla, ang unang nag-anunsyo na meron na raw warrant. Totoo naman. Tapos sinabi niya, may picture pa siya nun sa telepono niya, kapatid niya po yun. Bakit hindi niya tinanong na lang kung totoo ba yan? I am sure nag-usap sila. Pero ako, nagdududa na ako rito kay Secretary John Vic kung kanino ba talaga kakampi ito. Kasi nung over the weekend, nung may ganyang ugong-ugong, nagmalaki siya na may 10,000 nga na pulis na nagbabantay daw, maghahanap. Sinabi nga nung kapatid niya, last year pang November, may warrant na. Bakit Totoo. hindi niya pinahanap? Tapos ngayon na meron na ngang warrant at lumabas na si Bato, suddenly, hindi daw pwede i-enforce yung warrant na yun. Kanino ba kakampi talaga itong taong ito? Alam nyo, kung binawas-bawasan niya yung kape press niya, baka may nahuli siya Kasi lahat po ng pugante ay malaya under Secretary John Vic. Dahil hindi naman niya ginagawa yung trabaho niya. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni former Senator Trillanes, no? Nakakaduda itong galawan ni John Vic Remulla. Mantakin nyo, ang tindi talaga ng timing, no? Isipin nyo po, kung hindi sumulpot si Bato, walang change of leadership sa Senado. Wala sanang gulo. Di hindi sana Senate President itong si Cayetano na kumukupkop ng puganting Bato. Di ba? Tapos ang nakakapagtaka mga kaibigan, alam na alam nila Trillanes at ang NBI na mayroon ng warrant galing sa ICC. Pero itong papreskon, papogi na si Remulla, wala mga kaibigan. Inuna pa talagang magpamilya habang nagkakagulo sa Senado. Sinasabi niya na wala daw bisa, wala daw siyang alam, no? Tungkol sa warrant ng ICC. Ibang klase. Kaya naman mga kaibigan, bineltahan ni Sentry itong grupo ni Cayetano at ni Remulla. At sinigurado po na walang kawala itong si Bato. Talagang mabubulok ito sa ICC kasama ni Digong kahit pa humarang itong si Cayetano. Pakinggan po natin to, ang ganda nito. The reason I was there ay dahil merong ugong-ugong over the weekend na mag-a-appear si Bato de la Rosa na doon sa Senado for the leadership change. At ako naman, meron akong inkling because of my engagements with the ICC na meron ng warrant si Bato de la Rosa. Ngayon, incidental na nandoon din yung mga NBI to serve that warrant.
kung maalala po ninyo, personal na ni-request ni Bato de la Rosa na samahan ko daw yung arresting team sa kanya. Kaya I just did him a favor. So, finulfill ko lang yung challenge na binigay niya sa akin. So, ganun po. Ngayon yung pinakita kong warrant, dahil nagwa-wonder yung media, they were asking me bakit nandoon yung NBI, bakit ako nandoon. So, hiniram ko yung warrant na hawak ng NBI, pinakita ko, ito po, ang dahilan, merong warrant of arrest si Bato ng ICC. So I was just informing the public dahil hindi naman mga operatiba ng NBI yun, hindi naman sila nandoon to talk to the media. So I just did my part. Ngayon, nalilihis tayo eh. Nakita nyo, kung pakikinggan nyo lang si Senator Cayetano, parang parang anghel, parang inosente si Bato de la Rosa. Let me remind the public na si Bato de la Rosa has been found by the International Criminal Court to be a principal doon sa crimes against humanity case na ginawa nila Duterte no? Yung war on drugs. Si Duterte yung utos ng pagpatay, siya ang nag-execute bilang chief ng PNP. Ang mandate ng PNP was to serve and protect the people, pero ano ginawa ni Bato de la Rosa? Pinatay nila yung mga Pilipino, yung tukhang. Tayo po, mulat yung mata natin nang nangyari yun. Libo-libo yung nangamatay. Somebody must answer for those deaths. Kaya po, pinursu natin itong kaso na to. And doon lang sa sinasabi ni Cayetano na parang hindi niya nire-recognize ito kasi kung ano man, signatory din siya, kasama siya doon sa nag-concur doon sa Senado nung pinirmahan natin yung Rome Statute. Alan Cayetano was one of those who ratified it. Ngayon, nakalagay doon at ni-recognize na ng Supreme Court na yung jurisdiction ng ICC is recognized up to the time na member tayo. Ngayon, itong mga krimen ni Bato de Rosa was nung member pa tayo. Lahat ito above board according to the law at meron tayong local law which is yung RA 9851 na nakalagay po doon na kung merong akusado na iniimbestigahan ng crimes against humanity ng isang international tribunal, ang ating otoridad may surrender itong taong ito. So exactly what is happening now. Grabe mga kaibigan no, kaya kaduda-duda at timing talaga kung bakit inihain ng sabina sa araw pa talaga ng botohan ng impeachment ni Sara Duterte. Dahil sa ginawa ni Remulla mga kaibigan, grabe, napakalaking implication po niyan. Lalo na't kasabay nito ang formal na pag-unseal o pagsasapubliko ng ICC arrest warrant laban kay Bato. Dahil po sa sabina na yan na nga yung ginagamit ngayon ni Bato eh. Diba? Bilang legal na argumento para hilingin sa ICC na itigil o i-defer ang kanilang warrant dahil may ginagawa na ang Pilipinas o ang CIDG sa pangunguna ni Remulla na meron ng investigasyon patungkol sa EJK. Kaya nga 'di ba mga kaibigan, yung PNP at NBI parang may dilema, lalo na kagabi. Kung napansin nyo yun mga kaibigan, kaya nagkakagulo, nalalagay sila sa isang mahirap na posisyon. Hirap silang magdesisyon kung ang susundin ba ng PNP yung local na subpoena para imbestigahan muna itong si Bato o ang international warrant para arestuhin si Bato. So ang dating mga kaibigan, bakit kasi naglabas ng subpoena si Remulla? Hindi ba niya alam na may sealed warrant si Bato? May alam pa talaga si Trillanes patungkol dito tapos kukup-kupin lang ni Cayetano ang isang pugante at titira sa Senado. Ang kakapal ng mukha mga kaibigan. Hindi pwedeng suddenly magsabi sila, based on a Senate resolution, exempted na kami sa lahat ng krimen. That's absurd, di ba? So, mananaig pa rin kung ano yung batas. Yung ICC yung ICC warrant, base yan dun sa Rome Statute na pinirmahan natin noong 2011 hanggang 2019 member tayo. At nakalagay dun sa Rome Statute na kahit umalis ka sa Rome Statute, ay yung panahon na covered ka, covered pa rin yun. Ni-recognize ng Korte Suprema yun. And we have a local law to reinforce that. I've known Senator Cayetano, hopeless na yan. Doon siya kung saan mali eh. Di ba? So, kung ano what's good for him. Kaya I'm just hoping that this leadership change is temporary
At at the soonest Sana. time possible, mapalitan na ito para ma-restore yung sanity at dignity ng Senado. Kasi ito yung ginagawa nila. They're creating one constitutional crisis after another. Bakit nila gagawin yon, di ba? In the first place, kahit na anong gawin nila, kahit maglulupasay pa itong mga Duterte ko hindi na uuwi si Duterte. Mananagot siya doon, lilitisin siya doon. Kasi hindi, ganun po ang leksyon dito sa pangyayari na to. Pag gumawa ka ng krimen, mananagot ka. Wala kang pwedeng silungan. Sisiksik ka kung saan hindi. Hahabulin at hahabulin ka. That should be the example here. Kaya pinupursu ko itong kaso na to at hindi ko titigilan ito. Si Bato may buy some time, no? But ultimately, mananagot siya rito at dadalhin siya sa dahig at mabubulok siya sa kulungan. Tama naman, di ba mga kaibigan, si Sentry dito, pabor na arestuhin lahat ng mga kawatan sa gobyerno. Di po ba? Pero mas magagawa ni Trillanes ito kung siya na ang DILG Secretary. At mukhang totoo yung sinasabi ni Attorney Falcis, mga kaibigan. Mukhang papalitan itong si Remulla. Sana naman, no? Alam naman natin, pag nagpalit ang Pangulo, ibig sabihin mga kaibigan, wala nang tiwala at hindi na satisfied ang Pangulo sa ginagawa ng kanyang mga cabinet members. Tapos eto mga kaibigan, itong si Bato, matapos ang lahat, no, umabsent ng ilang buwan, di ba? Tapos sumasahod pa yan. Tapos kung ano-anong paninira sa gobyerno, di ba? Nung kararating pala niya, anong sinabi niya? Worst government daw. Ang gobyerno ni Marcos. Tapos ngayon mga kaibigan, nung sasampalin na siya ng warrant of arrest galing sa ICC, abay di ba nagsisitakbo, tinakbuhan niya yung NBI. Ngayon naman mga kaibigan, nagmamakaawa sa ating Pangulo. Di ba? Paggipit, biglang bumabait. Di ba? Napakagago mga kaibigan. Pakinggan niyo po ito. Sana huwag niya akong ipadala sa dahil. Yun lang naman. Kahit sa court dito sa Pilipinas, pareho tayong Pilipino, Mr. President. Pareho tayong Pilipino. Kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan, panagutan ko dito sa ating local court. Huwag doon sa Banyaga. Huwag doon. Yun lang ang apel ko sa kanya. Ay nako, biglang bait-baitan mga kaibigan, no? Nagdadrama, ganito yung galawan mga kaibigan ng mga DDS di ba? Napansin nyo, basta DDS senators, magaling magdrama, gumagawa ng eksena, ang kakapal ng muka. Pero mga kaibigan sinabi na po ng palasyo, bibigay lahat ng proteksyon kay Bato once na siya ay maaresto. So yun naman pala, Bato, magpa-aresto ka na kasi. Bibigyan ka ng eroplano, di ba? Libreng eroplano papuntang Dahig. May securities ka pa. Ayaw mo nun, makukuha mo na yung ultimate dream mo na magkasama na ulit kayo ng iyong amo. Di ba? Kapal-kapal kasi ng muka. Pumasok sa Senado para lang bumoto tapos lakas manise na pinupolitika siya. Ang tanong, worth it nga ba? Di ba? Yung pagpunta mo at pagboto, parang naisahan ka tuloy ni Cayetano. Di ba? Si Cayetano, happy kasi Senate President. Ikaw naman na uto-uto pumunta o ayan, may arrest warrant pala galing ICC. Di ba nga mga kaibigan, kung totoo man na may hustisya dito sa Pinas tungkol sa EJK, bakit ngayon lang nag-iimbestiga itong si John Vic Remulla? Kakatawa mga kaibigan, no? Timing na timing, ginagawang tanga at bobo yung mga Pilipino, di ba? Bakit ngayon lang nag-iimbestiga si John Vic? Bakit ngayon lang nagbigay ng sabina? Kaya kaduda-duda talaga yung galawan. Amoy na amoy. Oo, amoy DDS mga kaibigan. Timing pa talaga sa impeachment ni Sara. Kaya hindi na tayo magtataka kung yung sinasabi ni Attorney Falcis na itong si Remulla malapit ng sibakin at palitan ni Trillanes. Diba mga kaibigan, mas okay talaga kung si Trillanes yung the next DILG Secretary. Diba? Kaya niyang panagutin itong si Bato. Kaya niyang isurrender sa ICC katulad ng kanilang amo. At sana mapalitan na agad itong si Remulla. Ipalit si Trillanes. Di po ba? Kasi nga siya lang naman talaga ang may bayag para hulihin at habulin ang mga Duterte tulad ni General Torre. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyong kalimutan i-like at i-share at mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.